Okay. Okay. So good afternoon. So welcome to PHBS 4, our biopharmaceutics and our pharmacokinetics. So this course is primarily designed for you to learn the basics of pharmacokinetics and its application to biopharmaceutics. So when we say pharmacokinetics, this is already part of your pharmacology. This is how your body affects the drug. So we will learn in pharmacokinetics is our Ladmer processes from liberation, absorption, distribution, metabolism, ultimately excretion. In our biopharmaceutics, it is a unique course in which we apply the principles of pharmaceutics and the principles of pharmacokinetics in design of our effective drug. So dumaan na po kayo sa Manuf, dumaan na kayo sa, hindi pa pala Manuf, dumaan na kayo ng DDS, dumaan na kayo ng FAR4, Physical Pharmacy, and you already have the basics of drug design. Dito, sa biopharmaceutics, we will now be focusing on how can we make an effective drug. Kasi dito, magtra-translate na tayo from outside the body towards the product performance inside the body. Okay? So let's start with biopharmaceutics. So biopharmaceutics examines the interrelationship of the physicochemical properties of the drug. We discussed this in our physical pharmacy, mga particle size, ionization factor, ating mga vapor pressure, dosage form. This is our DDS or drug delivery systems. And the route of administration on the rate and extent of systemic drug absorption. Iisa lang po ang goal natin sa biopharmaceutics. The only goal in biopharmaceutics is to design a drug product that when administered into the body makes the drug available towards the body. Okay? Ang gusto natin, kapag gumawa tayo ng gamot, yung gamot na yon ma-absorb at makakarating kung saan siya kailangan. Kasi, kung hindi naman siya nakakapasok ng katawan, itatae lang din natin. At pag itatae lang natin, edi sayang yung gamot. Okay? Now, in respect to our drug discovery processes, tayo, maghahanap tayo ng bagong gamot. Magsisimula tayo in silico, computerized. Maghahanap tayo ng gamot na magbabind sa ating receptors. That's all well and good. Pag pala yan na nagbind na, pagkatapos nun, itetest natin in vitro. We're going to perform enzymatic assays. Tingnan natin kung yung kumakabit sa computer, kumakabit sa tunay na enzyme. Di tatest natin. Ganun ang thesis usually. Pag kumapit sa enzyme at positive yung result sa enzyme, lilipat naman tayo sa tunay na buhay na katawan. Pwedeng sa animals, pwedeng sa tao. Pero mostly ay sa animals muna. So, positive tayo, sa computer, kumakabit. Sa enzyme na isolated, kumakabit. Pag nilagay mo yung gamot, nilagay mo yung enzyme, kumakabit, nagbabago yung effect ng enzyme. Ngayon, pupunta tayo sa tunay na buhay. Living, breathing animals or persons. Pag ka-administer natin ng gamot, hindi natin ma-detect. Like, chinek natin yung dugo, wala. Chinek natin kung merong pharmacologic effect,
Wala. Yun pala, nung in-administer natin yung gamot, hindi makapasok ng katawan. So anong kwenta ng gamot? Wala. So that is one aspect that we look to biopharmaceutics. It is one way that we design a drug so that when it is administered into the body, it is available. Hindi mo itatailang, dapat lalabas siya sa dugo. Pag lumabas siya sa dugo, kakapit siya sa receptor, then mag-i-elicit. Okay. Kaya po, maraming drugs na hindi nag-make sa market. Napakadami kasing processes para gumawa ng bagong gamot. Unang-una, enzyme. Pangalawa, yung actual na kung lalabas siya sa dugo. Kung lalabas siya sa dugo, toxicity. So napakadaming ways para mag-fail ng isang drug. And biopharmaceutics is just one part of it. So biopharmaceutics, as I said, provides the scientific basis for drug design and drug product development. This is very important in drug development. Kasi without biopharmaceutics, di nanghuhula lang tayo. Biopharmaceutics is centering developing a drug to be effective in a biologic medium. Take note, in a biologic medium, in a living, breathing animal or person. Okay. Pharmacology, on the other hand, pharmacology is the study of drugs. So pharmacology, or the study of the effect of drugs. So pharmacology is divided into two major parts. We have our pharmacokinetics, and we have our pharmacodynamics. So when we say pharmacokinetics, it is what the body does to the drug. Okay, anong ginagawa ng katawan sa gamot? So it revolves around physiological processes. While pharmacodynamics deals with the effect of the drug inside the body. Pag ininom mo yung gamot, anong magbabago sa inyong katawan? Pag sinabi natin pharmacokinetics, how does the body act on the drug? Paano niya sirain? Paano niya i-distribute? Paano siya nakakapasok? At paano siya ilalabas? Other fields of pharmacology, toxicology, toxicokinetics, toxicodynamics. So this is just the alter ego of our pharmacology. Kung pharmacology, ito yung helpful side. Toxicology, ito yung not helpful side. Or so ito yung mga dark side effects. Pharmacogenetics, this is the effect of your genetic makeup on how different you respond to drugs. And pharmacoepidemiology. So pharmacoepidemiology is the study of adverse drug reactions across a population. So again, pharmacodynamics is how our drug acts on the body, while our pharmacokinetics is what the body does to the drug. It deals with the Ladmer processes in the body, and the Ladmer processes is as follows. L is for liberation, A is for absorption, D is for distribution, M is for metabolism, E is for excretion, R is for the response. R, or our response, is actually part of pharmacodynamics already. We are primarily concerned with the first 5. Yung una, bus ng boses ko. Yung una, liberation deals with the physical makeup of the drug. Ito, yung paano kabilis or gaano kabilis yung inyong tabletas or capsule lumaya sa ating capsule. How fast is the drug released from the dosage form? Absorption is how fast and how much of the drug enters the body. Hindi po sure ball na kapag uminom kayo ng gamot, yung buong dami ng gamot ay makakapasok ng katawan.
Maraming aspeto na tayo kailangan tingnan at yun ang ating aaralin sa absorption. D is distribution. Distribution relies or talks about how your drug travels the body from one place to another. Pagkapasok ng katawan, paano siya iikot sa kanyang dapat puntahan? That is distribution. M, metabolism, is what happens to the drug kapag siya ay nahuli ng liver. Anong gagawin ng katawan sa ating drug pag siya ay napadaan sa liver or any metabolizing organ? And finally, we have our excretion. Ultimately, lalabas din naman yung gamot sa katawan. Paano siya lalabas? Next is clinical pharmacokinetics. Clinical pharmacokinetics is the application of our pharmacokinetics in clinical settings. Primarily, it deals with our therapeutic drug monitoring. So when we say therapeutic drug monitoring, ito yung binabantayan natin kung gaano kadaming gamot ang meron sa katawan ng tao at a certain time. Kasi, itong mga gamot na ito, ay masyadong maselan o masyadong maliit ang ating therapeutic range. Ano ang therapeutic range? Pag sinabi nating therapeutic range or therapeutic window, ito ang pagitan ng ating MEC at ng ating MTC. Anong MEC at MTC? Ang MEC, ito yung minimum effective concentration. Ano yung pinakamababa na level ng gamot sa katawan ang kailangan para maging effective siya o siya ay magkameron ng talab. So, pag naabot itong MEC, gagana ang ating gamot. Naintindihan po ba? Ang sunod ay ang ating MTC. Ang ating MTC, it is our minimum toxic concentration. Ito ang pinakamababa na level ng gamot kung kailan ito magiging toxic o kailan siya magsasanhi ng masamang epekto sa katawan. So these two values are both minimum. Basta malampasan yung isa, gagana yung kanyang toxicity or gagana ang kanyang effectiveness. Ngayon, kapag pinaglapat natin yung MEC at ating MTC, lalabas ngayon ang ating therapeutic window. Tingin din o tingin sa inyong libro, ang tawag dito, class, ay ang ating plasma level versus time curve. It is a very useful tool in our pharmacokinetics because it expresses the amount of drug per unit time. So, kita natin, ito ang concentration, pataas. Ito ang ating time, pakanan. Habang tumatagal, nagbabago ang ating concentration. Okay? So, tingnan natin itong ating plasma level versus time curve. So, at time 0, unti-unting tataas. Anong masasabi natin doon? Pumapasok ang gamot sa katawan. Tumataas ang concentration So, meron tayong entry of drug. Habang tumataas ang ating concentration, lalagpas ngayon siya sa unang linya.
Itong unang linya, Ganyan po. Ay, wala pa kayo. Wala ka na. Mag-fill up mo naman ako. Kahit yung unang ano lang. For PHBS 4, 12, kahit yun lang. Kahit yung pangalan ko na lang. Saka yung ako na dun sa oras. Saan ako? Yung unang linya. Okay. Mabilis ma-distract. Itong unang linyang are, ang tawag dyan, itong ating MEC. Ating minimum effective concentration. Itong minimum effective concentration, pag nalampasan ng ating gamot o kapag yung concentration ng ating gamot lumampas sa MEC, gagana na siya. Okay? So makikita nyo, habang tumataas, hindi pa nagana. Hindi pa yan gagana kasi mas mababa siya sa MEC. Pag lumampas na siya sa MEC, gagana na siya. Kasi lumampas na siya ng minimum effective concentration. So at this point, yung pag-itan ng 0 at yung paglampas sa MEC, ang tawag doon ay isulat ninyo onset time. Onset time. How fast or how long does it take from administration to effectivity? Okay? Napansin nyo na ba na kapag kayo'y umiinom ng biogesic, hindi agad-agad gumagana? Example, uminom kayo ngayon, kayo nilalagnat. Siguro merong give or take 40 minutes, 30 minutes, masama pa rin ang pakiramdam mo, nilalagnat ka pa rin. Bago pagkagat ng 40 minutes, bigla ka na lang, uy, nabagsak na yung aking temperature. Yung oras ng pag-itan ng pag-inom ninyo at pagtalab, yun yung onset time. Please take note na hindi perfect yung correlation ng nararamdaman mo at yung MEC. Baka nag-MEC muna, hindi nyo pa nararamdaman. Okay? Pero yun yung onset time. Bakit ko sinabing 40 minutes? Kasi 40 minutes is the usual time oral drugs appear in your bloodstream. So kahit anong gamot, basta hindi siya special, hindi siya rapid dissolving tablet, regular siyang tabletas, pag inom mo, give or take 40 minutes ang duration ng kanyang onset time. So mararamdaman niya lang yung effect around 40 minutes. 30 to 40 minutes. Thanks. Tama? Yes. Okay. Ngayon, habang tumataas, aabot siya doon sa tuktok, yung peak ng ating effect. Nagkakameron class ng tuktok. Kasi, yung unang ahon ng ating drug concentration, papasok yung gamot. Kaya tumataas yung concentration. Papasok yung gamot eh. Pagdating sa tuktok, pababa na siya. Dahil, nauubos na yung gamot na pumapasok. At unti-unti na siyang lumalabas. So yung, pwede nating sabihin na yung pag-ahon, absorption. Bago yung pagbaba, excretion. Pero hindi po, it's not completely accurate. Because the moment na na-absorb yung gamot, nagsisimula na po yung excretion. It is more accurate to say na yung paahon, mas mabilis yung absorption sa excretion. Bago yung
palusong o yung pababa, mas mabilis nang mawala kesa pumasok. So yung net concentration reflects in the curve. Kaya meron lang po tayo na peak concentration. Doon po nanggagaling ang ating peak concentration. Sunod, yung pangalawang linya. Yung pangalawang linya, ang ating MTC. Ang ating minimum toxic concentration. Ang ating minimum toxic concentration, yun yung pag lumampas yung gamot, lalabas ang toxic effect. Okay? Itong gamot na ito, lumampas ba sa MTC? Hindi po. So, are we expecting adverse effects? No. Okay? Kita nyo ba na itong plasma level versus time curve na ito, lumampas ng MEC, pero hindi lumampas ng MTC. Tama? Lumampas dito, pero hindi lumampas dito. Maganda yung gamot na yan. Bakit? Effective siya, pero hindi nagtotoxic. Ang pagitan ng ating MEC at ng ating MTC, yan ang ating therapeutic window. It is a range of concentration in which our drug is effective but not toxic. Diyan natin gustong papatakin ang ating gamot. Nagana, pero hindi toxic. Hindi natin, class, maiiwasan na may mga gamot tayo na maliit ang therapeutic window. Yun yung ating ipinapasok sa TDM. Examples is theophylline, digoxin. Ito yung maikli lang yung pagitan ng effective sa toxic. Pag lumampas ka ng konti, toxic. Pag conservative kang maggamot, baka hindi gumana yung gamot. So kaya tayo nag-TTDM is to make sure that our drug stays in the therapeutic window. Kasi, yun ating goal. Effective, but not toxic. Naintindihan po? Okay. So, tingin ulit din Pag ang concentration natin ay nasa baba ng MTC, ng MEC, gagana ba siya? Hindi. Toxic ba siya? Okay. Pag nandito, gagana ba siya? Toxic ba siya? Okay. Good. Pag nandito, toxic ba siya? Gagana ba siya? Gagana ba siya? Okay. Gagana siya. Okay? Kasi, ito lang naman yung target mo Pag lumampas ka dito, any point above this is working. Now, there are times na hindi natin may iwasan. Magkadikit itong dalawang to. Pag naging effective siya, toxic na rin agad siya. Yan yung mga gamot na hindi nagiging gamot. Na yung effective dose is also the toxic dose. Wala kang magagawa. Tapon gamot. Okay? So that's another way on how drugs are removed from the development process. Tingin ulit tayo din sa part na ito. Yung oras na pumasok yung concentration sa MEC at yung oras na lumabas yung gamot sa MEC, di ba gaganon yun? Papasok, lalabas. Yung oras na pumasok at saka yung oras na lumabas, pag binilang mo yung time na yon, yun yung duration of action. How long the drug was actually above the MEC.
Okay? So, yun po ang ating duration of action. It's not my imagination. Okay? Drug exposure. When we say drug exposure, it refers to the dose of various measures of acute or integrated drug concentration, plasma, and other biological fluids, meaning how long was the drug present in your body fluids. Kapag drug response, it refers to a direct measure of pharmacologic effect of the drug. Response includes a broad range of endpoints and biomarkers. So, take for example, pag sinabi nating endpoint, usually clinical endpoint to. Ano ang naging effect ng gamot sa katawan? Take for example, hinihika ka. Binigyan ka ng salbutamol or our albuterol. Ano yung endpoint natin? Hinihika ka, ang endpoint, hindi ka na hinihika. Kumbaga kanina, constricted, afterwards, dilated. Yun ang ating endpoint. So, endpoints are physiological effects. Okay? Isang example, nag-trenitoin ka. Okay? Pagpalagay na rocky road ng iyong face. Nag-trenitoin ka, kuminis. Endpoint yon. Anong biomarker? Biomarkers are present in the blood or in your body. So, take for example, ang iyong nag-take ka ng gamot, pampababa ng sugar. Okay. Bumaba yung HbA1c. Isa yung biomarker. Okay? Or ikaw ay merong, nag-take ng simvastatin or ng ating lipid-lowering drugs. Bumaba ang iyong lipid profile. Biomarker yon. So, anong pinagkaiba? Yung endpoint, nakikita, na-observe. Biomarkers, tinitingnan sa, may sinusukat na value sa katawan. Okay po? Next, we have our toxicokinetics. So, toxicokinetics is the application of pharmacokinetic principles to the design, conduct, and interpretation of safety evaluation studies. Pag nagto-toxicokinetics tayo, nasa ano tayo? Drug development. We're trying to determine anong concentrations ng gamot ang toxic. Sa hayop at sa animal. Sa hayop at sa tao. Kasi sa unang part ng drug development, hindi muna efficacy eh. Chine-check muna natin, pwede ba muna sa tao? Bago magto-toxicokinetics muna tayo or toxicology. Pagpasa sa toxicology, edi saka natin testingin kung effective na siya sa tao. Pag safe na. Hindi naman kasi pwede nating testingin, naga-naga muna without verifying safety first. So toxicokinetic data is used to interpret toxicologic findings and extrapolate them from to humans. So magsisimula muna tayo sa daga, sa rabbit, sa aso, sa monkeys, then eventually sa tao. Na palaki ng palaki yung hayop eh. Palaki. Minsan sa aso, beagles. Ewan ko kung bakit specifically beagles yung gamit. And toxicokinetics is part and parcel of drug development. There is a push of replacing animal models with in vitro. There is a push. Parang rinig ko sa US FDA, they're going to start trials if in vitro can replicate toxicity as well as animal models.
Pero malayo pa yon, matagal pa yun. Siguro mga give or take 20 to 30 years pa bago kung ma-phase out ang animal models. Okay? Hindi ba pwedeng diretso sa humans? Sinong human ang papayag na hindi tested na safe, di ba? Susugal ka, hindi mo nga alam kung toxic. At least, nung pag na-animal model na, safe sa animals, baka safe din sa iyo. Hindi ko sinabing safe, sinabi kong baka din safe. We have good basis to say that it might be safe. Okay? Do you have any questions? Itong dalawang part na to lang ang maikli sa biofarm. Intro at saka yung models. Kasi pagdating natin ng absorption, bakbakan na tayo. Okay? Isang oras. Sakto. Okay. Take a 10-minute break. CCR lang din muna ako. And we're going to resume the next topic after 10 minutes.